All you need is pride. All you need is pride. Pride detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS DWIC. Matalinong pagtalakay sa mga usaping pambayan. Hihimayin ang bawat detalye para mailabas ang katotohanan. Kasama ang walang pinapanigan kundi ang tama. Orly Navarro. Orly sa IZ. Orly sa IZ. Orly in the morning. Orly in the morning. Orly in the morning. Orly in the morning. Oras, walantira 7 minutos, kasumpalan na alas 6 ada kabuwasan. Siguro nagtataka kayo ngayon bakit napaaga tayo. Umadjust yung oras ng Ikarma Health Option na dati-dati alas 7 hanggang alas 8 na kabuwasan. Natan imadjust tayo alas 6 hanggang alas 7 tawalay importante appointment laan tayo sayan agaw na Sabado. And I understand wala mo't iray seminar ba yun, Doc? Yung pinurwad nyo sa akin? Oh yes, meron tayo yung simpleng business opportunities. Right? Good morning sa lahat na nakikinig dito sa ganitong kaagang oras. Gising Dagupan, gising Pangasinan, gising Pilipinas. Nasabi nila para mag-start kayo ng... At magising na tayo sa katotohanan. The early bird catches the worm. Yan. Okay, malaking tulong ng Ikarma sa paggising ng umaga. Tapos kapag kagising mo, Ikarma ka agad. Parang pinagka-morning coffee mo na yon, Doc. Yes, kasi yung early start in yung protection, yung maganda pag-start ng every morning yung kasama yan sa morning exercise, morning balanced diet, morning supplementation para mas matibay ang katawan sa lahat ng masasalubong yung mga kalaban sa katawan. Yes, ang pag-uusapan po natin ngayon ay tungkol sa asma. Pero bago po yan, siyempre, kapag ka-asma ang pag-uusapan natin, marami pong may papaliwanag dyan si Dr. Glenn Soriano. Pero hindi lang po tayo dito magkukonsentrate dahil marami pong sakit na lumalabas sa ngayon. Ano naman itong ILI na ito, Doc? ILI. Saan na natin narinig yun? Influenza-like... Oo nga pala, influenza-like disease. Well, alam niyo, influenza-like disease is a very broad term yan Kasi ano yung influenza-like disease? Well, kung i-categorize mo yung influenza, ano yung mga symptoms sa influenza, signs and symptoms? Sigurado yan. Siyempre, lagnat, fever, merong body aches, malaise, gano'n yun. Tapos, minsan may kasamang sipon, ubo. Yan yung influenza. So, kung sabihin natin influenza-like, ganun din yan yung ilang bang, isang virus, ay hindi lang isang virus, maraming nagva-virus, maraming causes of influenza-like syndromes. Okay? So, ako, ang tawag ko dyan yung the viral syndrome. Mas malawak yun. Yung influenza-like disease, ang pinag-uusapan natin dyan is the viral syndrome. The viral syndrome is a syndrome characterized by fever, weakness, also minsan sipon, ubo, body aches, etc. So these are influenza symptoms. So kung ano man yung sakit na yon na lumabas sa'yo na parehas ang mga symptoms and signs, that can be called influenza-like. Okay? The other characteristics, nangyayari kasi yan at dito sa flu season. Influenza, well, para i-connect yan, yung short term for influenza is flu. So, ngayon, nasa ano daw tayo? Nasa flu season.
itong flu season ito, yung transition from yung rainy, hot into the cold climate. Yan. So, yung transition na yon is the transition ng yung ating immune system, nag-a-adapt siya sa ibang temperatura, ibang environment, ganun yan. So, merong parang window. Nakikinig ako sa mga ibang mga programs, radio pa, sinasabi nila yung immune gap, yung sinasabi. Yung immune gap is a period where the immune system migrates or moves to another parang setting. Ganun yan eh. Kasi galing ka sa tag-init, papunta ka sa taglamig. Galing ka sa tagulan, papunta ka sa tagtayot. So may epekto itong climate change na tinatawag natin. Climate sa tag-init, climate Yes. sa taglamig. Correct. So ang yung immune system ng katawan, parang nag-a-adjust din siya eh. Nag-a-adjust siya. So habang nag-a-adjust yung immune system natin, nagkakaroon tayo ng konting gap, immune system gap. Sandali lang yan para mag-adjust. So another term dahil meron tayong vulnerability period. Vulnerable ka sa mga sakit na opportunistic naman. Kasi aatake lang naman yan. Yan yan sigurado yung mga viruses na yan, opportunistic. Kung medyong may daan, may window of opportunity, papasok ka ganyan, magkukos yan ng influenza-like syndromes. Ako tawag dyan, viral syndromes kasi mas malawak yan. So ito, papasok na ang hanging amihan. Yes. Taglamig na, mararamdaman na natin ang taglamig. Actually, sa Canada at Amerika, winter na. Sa umuulan na ng snow. Yes. Wala nag-i-snow talaga. Kaya yung mga kaibigan natin dyan, tulad ni Mang Manuel Corrales, si Kuya Noli Corrales, ay sumasakit daw ang kanyang mga tuhod dahil nga sa sobrang lamig dyan sa Canada. Amerika, sa Amerika, California. Diba galing ka rin dyan, kailan recently, couple of months ago, galing ka dyan. Yung transition mo from Philippine climate to North American climate, bigla yun eh. Kasi hindi naman yung dahan-dahan ka lang pupunta ron eh. Lilipat ka aeroplano eh. Sumakay ka ng aeroplano sa mainit na country. Bumaba ka sa malamig na country. So yung katawan mo, parang, hindi nabibigla. Hindi ko kaya ito. So teka, adjust tayo. Tawag tayo na ibang sandalo. Ganoon. So magre-ready ka muna. Yan ang yung tinatawag natin ng yung vulnerability period or yung adjusting the immune system. Yung pag nasa taas ka, yung pagdinig mo medyo iba. Yeah, kasi pressurize yan eh. Tapos pagbaba mo, parang wala kang naririnig. Yung mag-equalize, kaya sinasabi yung valsalva mo, may pipinch mo yung ilong mo, tapos magbo-blow ka, create pressure, mag-equalize yung pressures sa loob ng antenga at saka sa labas. Actually, ganon. So, isang procedure yan ng adjustment doon sa ibang environment. Okay. Yung sa adjustment na yan, kailangan mangyari within yung parang place and time na hindi ka vulnerable sa sakit. Kasi alam mo, mga sakit, yung virus is very opportunistic yan. Basta may konting opportunity, atake ka agad yun. Paano itong mga asthmatic? Paano itong may mga asthma kapag ganitong sitwasyon, Doc? Well, yan ang magandang example, asthma. Kasi asthma has triggers, ang tawag natin. Asthma is triggered by environmental factors, okay? So, yung trigger ng asthma can be yung abrupt change in temperature, abrupt change in yung weather, abrupt change in emotion. Galit ka lang o malungkot ka lang, pwede mag-trigger ng asthma yon. So eto mga changes, yung triggers can trigger eto mga yung asthmatic attack. So kailangan, even yung sinasabi natin, yung viral syndromes, attack ng mga viruses can trigger an asthma attack. So kaya ako pinipilit, i-emphasize ko, kailangan everyday protected tayo sa mga sakit doing immune boosting. Immune boosting consists of hindi lang yung mga exercises, proper diet, less stress, etc. para kung dumating yung trigger,
ready ka agad ng katawan natin. Yun. So, ang problema kasi dito sa asma, Dok, sala sa lamig, sala sa init. Oh yes, kasi mga triggers nga yan kasi yung system ng human being na which involves yung which results in asthma, sabihin natin, ang main system na involved sa asthma attacks is yung respiratory system. Starting from yung ilong natin hanggang sa lung talaga. Okay? So in an asthma patient, kung talagang known asthmatic ka, yung passages yung mula sa nose hanggang sa yung windpipe, yung trachea hanggang sa lungs are very sensitive to climate changes Dito sa ilong pa lang natin meron tayong mga yung sensor siya katulad ng mga nasal hairs, mga ganon. So yung mucosa mismo ng yung respiratory passages very sensitive yan Konting change in climate, konting change in yung mga kung environmental factors magti-trigger ng initial yung actions ng asthma. Ano ba yung initial actions? Magkakaroon ng bronchoconstriction, sisikip ang mga yung airways, magkakaroon ng yung mucus secretion, tutulo ang sipon, tapos makakati ang lalamunan. So yan yung lahat ng yung mga yung nangyayari when an asthma attack is triggered. Mahirap huminga, yung bronchoconstriction, tapos tutulo yung sipon, magkakaroon ng mucus plugs, ganun yan. So yan ang asthma attack. Yun. Na-mention nyo yung sipon na yan. Halos 4 na araw tayong tuloy-tuloy na sinisipon na, Dok. Ano bang causes nito? Well, yung isang component niya ng asthma, yung trigger ng asthma is yung isang symptom niyan, yung sipon-sipon. Kasi when your nasal mucosa, yung lining ng mga ilong natin hanggang sa likod ng salalamunan, meron mga very sensitive areas na kung meron nakapasok doon na allergen o trigger, kung sabi, nadidetect ka agad yun So, kailangan i-differentiate natin yan, yung difference of the allergic reaction from yung viral infection na yan yung mismong sipon. Okay? Ang telling factor niyan is yung allergic reaction in the morning usually kasi maraming umaga pa lang, gising pa lang within the first 2 hours of yung waking time sa morning, tumutulo sipon binabahing, ganon, madalas. Pero after a while, obserbahan niya yung mga yan, it's an allergic reaction kasi after mga 9 o'clock to 12 o'clock, wala na wala nang, hindi na tumutulo Pero mamaya, mandyan na naman. So, kung tuloy-tuloy, frequent, starting from early morning, tumutulo yung sipon, inuubo, tuloy-tuloy, wala namang yung let up, hindi gumagaling, hindi nawawala yung sipon. Usually yan, it's a viral attack. Yan yung mga cold viruses ang umatake dyan So, kailangan ng symptomatic relief. So, maski wala kang asthma, kung diabetic ka, vulnerable ka pa rin sa mga allergies. Kasi kung mga diabetic, very prone to mga sakit nga, viral attacks because yung mas mahina ang immune system because of yung abnormal metabolism ng mga katulad ng mga blood sugar, masyadong mataas ang ibang components ng blood system, kaya mahina ang immune system. Yan ang nangyayari dyan. Okay. Mayroon pong pag-aaral noong 2021, that was 4 years ago, by Su et al. Ng Yanbian University. At ito ay nakita nila itong Nara extract na malaki ang maitutulong nito sa kontra sa asma. Paano po ito nangyari, Dok? At pwedeng ipaliwanag natin sa ating mga listeners kung ano po may tutulong nitong ikarma sa sakit na asma o sa mga asthmatic. Yeah, well, nung 2021, actually, meron mas earlier pa nga dyan a series of mga research investigations targeted yung Nara extract, okay? Ang nakita nila sa Nara extract, merong component na yung tinatawag natin ni pterostilbene. Okay? Pterostilbene na nakita ng mga yung Su and colleagues
Yan University, karamihan ng mga research projects you connected with yung universities para sa mga thesis na ganon. So, eto, pinag-aralan nila itong Nara extract at nakita nila itong ingredient ng pterostilbene. So ang further investigation ng pterostilbene, nalaman nila ang pterostilbene meron siyang anti-allergic property. Mhm. Okay? Anti-allergic means ito nga yung isang component ng asthma. Ang asthma is has a very prominent na allergic component. Ano allergic component? Basta tinamaan ka ng yung tawag nito trigger ng asthma, example itong cold weather, pag na-stimulate yung mucosal sensors ng cold weather, magti-trigger ang yung symptoms katulad ng yung sipon at saka ubo at saka bronchoconstriction. Nalaman din nila ang nagtitrigger ng mga symptoms na yan ay ang histamines. Okay? So, tinignan, further investigation, hinanap nila kung saan naman nagagaling ang histamines. Ang histamines nanggagaling sa yung parang defense mechanism ng human body to release histamines to prevent further yung mga, ang tawag nito, inflammation, secretion ng mucus, at saka bronchoconstriction. So, yung pterostilbene will calm the effects, yung effects ng yung histamine galing sa itong isang cell, yung tinatawag nila mast cell. Ang mast cell ng human body triggers the secretion of yung mga sipon-sipon na yan. So, kung isang individual na laging nagko-consume ng mga herbal products katulad ng Nara extract will have less and less frequent symptoms of asthma, and when they have asthma attacks, they will have less histamine attacks and they will have less symptoms of asthma. So yan ang nangyari doon sa research study. So itong ikarma ngayon na ang ingredients ito ay Nara extract, ito ay makakatulong na makakagamot dito sa asthma. Yes. Kasi ang nangyayari diyan is as the asthma yung syndrome progresses, kasi nag-start yan ng childhood eh. Kung gaano ka frequent yun nagkaroon ng attack, mas matindi ang mga nangyayaring attacks because of mas matindi ang response ng histamine sa body. Ngayon, ang ginagawa ng ikarma, which is the very potent na ingredient, it comes yung immediate response. So, hindi masyadong grabe. Ngayon, kung para bang tinuturuan mo yung katawan na alam na natin yan, kilala natin yung invader, kalma lang, huwag masyadong excited, at saka hindi mangyayari yan, hindi masyadong severe yung asthma attack. Ganon yun. Okay. So itong asthma, pinaninikip niya ang iyong paghinga. Yes. O paano naman itong ikarma na lawang niya o mapapaluwang niya yung paghinga? Yeah, well, yung dalawa yung sinabi ko kanina, yung mechanisms ng asthma. First is the mucus secretion that causes yung airway blockage. Yung pangalawa, eto nga yung sinasabi mong yung paninikip ng airways, which is bronchoconstriction. Bronchoconstriction naman is triggered by or caused by yung mga inflammation sa airways. Kung merong inflammation sa airways, talaga parang defense mechanism din ng human ng respiratory system is pipigilan yung para bang alert status yan eh. Para kung halimbawa sa mga training sa mga ROTC, biglang sisigaw, alert, biglang titindig ang mga sundalo ng attention, gano'n. Ang human body gano'n din. Pag merong na-sense na merong yung foreign substance, foreign object, katulad na pollen or ibang temperature, bigla nang sisikip yun. Parang attention na yon. Ngayon, yung paninikip yun, parang sumisikip yung mga daanan. Yun ang nararamdaman ng individual na yung hirap huminga. Ganon. And that's caused by yung trigger o kaya yung inflammation. Ang Nara extract, meron siyang very strong, very potent na anti-inflammatory property. Yung anti-inflammatory yan will
kind of will calm or even cool or yung ano mga magandang term diyan, it will prevent yung progression ng inflammation and therefore prevent further bronchoconstriction. Ganun yan eh. Ang long-term effect ng pterostilbene na nasa Nara extract is yung anti-inflammatory, which actually helps in yung calming the bronchoconstriction. Okay? So, dun sa mga asthmatic, alam nila, dun sa mga binibigay ng mga doktor, yung mga gamot na bronchodilator. Nandun sa mga inhalers, yung mga dala-dala ng mga inhalers, at saka nandun yun sa nebulizers, at saka meron din doon sa mga emergency room. Kasi yan ang dapat gawin kaagad sa mga asthmatic na hindi makahinga, bigyan kaagad ng bronchodilator at saka yung anti-inflammatory para masugpo yung mga symptoms ng asthma. Yung mga ganito po, tulad nito, white flower at yung tawag natin, inhaler. Makakatulong ba yan o magti-trigger? Hindi, yan immediate na relief yan eh. Kasi yung ang primary ingredient ng mga yan is methyl salicylate. Kung makita mo ingredients niyan, merong component niyan na yung methyl salicylate na kung makita mo amoy talaga parang menthol, parang yung mga eucalyptus. So ang effect niyan sa yung indirect effect, merong may psychosomatic din yan eh. Pag naamoy mo lang para bang nasabihin sa body mo, relax lang, gano'n, magre-relax. Okay, so ang methyl salicylate, meron din talaga siyang effects na calming, ang tinatawag natin yan. Prevent niya. Pero ang pagkakalam ko ito, kung minsan, i-trigger niya yung sipon na lalabas, hihilain niya. Well, pero very rare yun eh. Very rare is yung methyl salicylate a trigger eh. Okay. It's more of a kunyan eh. It's more of a remedyo yan eh. Tawag natin yung term ng nagkakalma lang yan eh. Kasi it's more soothing than it is para bang yung hurting eh. Ganon yun. So, mas marami yung addicted din sa mga ganong products kaysa yung actual effect. Kasi para bang nasanay sila when they smell the white flower or yung mga inhalers na nagkaroon sila ng relief. And because nagkaroon sila ng yung temporary relief, para naging addicting o naging na sila dyan. So, bili ng bili. Ganon. Pero kung pag-aralan mo yung the number of yung statistics natin na yung lahat ng asthmatics na merong inhaler, mga ganon, versus yung wala, mas marami talagang wala eh. So, yun? So, that's, you proves more, it's a more of a psychosomatic response than yung tawag natin yung physiologic eh. Kaya itong mga asthmatic na ito, may dala-dala silang maliit na ganyan na, ito ba yung nebulizer? Inhaler? May inhaler, iba rin yung inhaler, iba rin yung parang pinipindot nilang, gumagano sila eh. Ganon din ang prinsipyo nun eh. Yung inhaler, meron siyang yung bronchodilator. Yung mga ibang klase mga gadget, marami naman kasi yan eh. May mga powder din yan. Pag na-inhale din yun, powder din ang lalabas. Pero para bang mini nebulizer din yan eh. Ganon. Pero the ultimate din is, ang reason na hindi nebulizer, kasi yung nebulizer is bulky, malaki yun eh. Ganon. Hindi mo pwedeng dala-dala yun. Hindi. Yung nebulizer na parang may oxygen. Iba rin yun. Usually at home yan or sa mga hospital, emergency o clinic yung nebulizer. Pero kung lagi kang on the go, alam mo asthmatic ka, kailangan mo dala-dala mo na pwede mo ilagay sa bulsa. Yan yung traditional yan is yung yung inhaler na merong gamot yun. Iba rin yung kasi yung inhaler na Vicks na iba rin yun. Okay, so yung asthma inhaler, yung Vicks, ang ingredient ng Vicks is, yan yung sabi natin, eucalyptus. Yung eucalyptus, methyl salicylate, mga ganon. Yung inhaler ng asthmatic, meron kanyan eh, may bronchodilator yun eh. Meron din, yung iba, merong, yung pinakamahal na klase, merong steroid yan eh, para mabilis matigil yung mga symptoms ng asthma. Hindi ba ito magkokos ng heart disease? Kasi kung minsan
vulnerable itong mga asmatiko sa atake sa puso. Well, yan ang problema sa gamot ng bronchodilator. Alam niyo yung kaya nga sinasabi yung mga asthmatics may problema sa medicine kasi yung bronchodilator is a heart stimulator. Ganun din. Luluwag nga yung paghinga mo, yung bronchos luluwag, pero bibilis naman ang puso mo. Okay. So delikado yung gamot na yan na ginagamit na asthmatic kung meron siyang heart problem. So yan ang yung contradictory na yung management ng asthma. So yan yung mga doctors ng asthma yung careful sila pag prescribe na medicine na sa mga may pasyenteng may asthma at saka may heart condition din. Okay. Kung kadalasan mag-uumpisa sa asthma and then babagsak sa heart failure. Yes, kasi kung if you're a known asthmatic kasi asthma asthma is also one of the chronic diseases na hindi naman nagde-develop yan overnight. Pwede ka magkaroon ng asthma attack, pero kung isa lang, hindi naman talaga asthma yan. Ang tawag natin term dyan, yung meron syndrome dyan, hindi actually asthma. It's the situation before na mag-diagnose ka na talagang asthmatic ka. Ngayon, yung pag nagkaroon ka ng atake niyan, sabihin natin, minsan lang, dahil sa pollen o kaya sobrang lamig, nagkaroon ng asthma attack, parang lang yan, hindi initial symptom lang yan asthma, okay? Pero ang tunay na asthma is a chronic disease that develops over a long period of time. Mula nung bata ka, naging teenager ka, hanggang sa adult ka, dala mo na yon, okay? So, yung mga chronic asthmatics, alam nila talagang nandun ang situation nila. So, dala-dala na yung mga gamot. Okay? So, ang chronic asthma, sabihin natin, 5 years, nagkaroon lagi ng hirap na huminga. Kung hirap ka huminga, bumibilis, hirap din ang puso mo kasi bumibilis ang tibok niyan para to get yung adequate na oxygen supply sa katawan mo. So, imagine nyo yan, a normal heart does normal work. Pero an asthmatic heart does double time na work. Kung double time work ng isang asthmatic patient na ganon, can develop a heart condition. Lalaki ang puso niya. Ganon yan. So, kung asthmatic patient, sabihin natin, a long period of 5 years, nagkaroon siya ng yung overworked heart, nagkakaroon talaga ng heart problem. Ayun. So, ano ba yun? Heart enlargement. Heart enlargement. Usually yan ang heart results from a hypertensive situation, talagang high blood. O kaya overwork. Explanation simple lang. Kung ikaw ay body worker, lalaki ang muscle mo. Diba? Kung nagbubuhat ka lagi ng mga weights, lalaki ang muscle mo sa braso talaga. The heart is a large muscle. If you work the heart frequently and hard, it will enlarge. Yan lang. Okay, so marami nagtatanong, Doc, meron akong sabi ng tukot, may heart enlargement. Simple, ibig sabihin niyan, the heart is working through some resistance. Meron problema, may high blood ka, kaya mahirap ang tumibok ang puso. Lalaki ang muscle, lalaki ang heart mo. Ganun yan. Bakit itong mga asthmatic, Doc, kapag humihingal o nagwi-whistle? Okay, yan. Maririnig mo pa. Yeah, magandang question yan. Yung prinsipyo ng pito. Yun. Pag inihipan mo ang pito, tutunog di ba? Kasi merong lugar doon sa pito na masikip. Pag dumaan ang hangin doon sa masikip, yun ang pito. So dito sa airway natin, ang nangyayari niyan, sumisikip ang airway. Pag sumikip ang airway, tapos forcefully or nagdumaan ang hangin doon, magkaroon ng pito. Ganon. So, dito sa lungs natin, papakinggan ng doktor, kung hirap huminga, papakinggan ng doktor ang lungs, kung may narinig siya yung wheezing, ang tawag dyan, whistle, na minsan hindi mo naririnig sa labas yan Pag mahina lang, ibig sabihin yung mga maliliit na airway sa loob ng lung, yung constricted sila, tapos forcefully dumadaan hangin doon, nagkakaroon ng pagpipito, whistling. Ganon. Kung grabe hanggang taas, sa labas pa lang maririnig mo. Maririnig mo. Paghinga ng pasyente,
Ganun yan. Yan ang wheezing eh. Ang tawag nito. So kawawa naman yung Oo. na ang taas ng kanyang Yeah. dito. Yung balikat. Gumaganon siya, Okay. talagang Yan ang outward sign ng asthma. Yung makikita ng doktor, yung outward signs ng asthma is yung tumataas yung shoulders. Kasi ginagamit yung accessory muscles in respiration. So isa pang sign yan, yung intercostal retraction. Kung nakaubad ng tao, makikita mo sa gitna ng mga tadyang lumalalim. Oo. So hirap huminga yon. So talagang nagkakaroon ng yung vacuum sa loob para pumasok ang air. So Kung minsan meron yung ma-experience natin na kapag matindi ang ubo mo, 'di ba, umaakyat yung dito, parang nag-ground ka dito sa ulo. Tumataas ang balahibo. Tapos madilim ang yung paligid. Hindi kasi oxygen starvation yan tawag natin. Kasi isipin, huwag niyo nang gawin na ba? Pero pag pinigilan mong ininga mo, hindi ka makahinga ng matagal, talagang una lalabas yung sinasabi niya seeing stars eh. Yung kislap. Susunod na magba-blackout ka na kasi oxygen starvation yun eh. Kailangan talaga the brain cannot survive without oxygen. Ngayon kung oxygen starvation, walang talaga umaakyat na oxygen sa utak mo, talagang magba-brown out ka. Ang umpisa niyan yung seeing stars, kislap, tapos bigla ka na lang magba-blackout. Pati aakyat na yung kung ano yun. Pati balahibo mo. An talaga yan. Oxygen starvation yan eh. Okay. Pakinggan po natin ang testimonyal ni Mr. Marino Chavez. Asthmatic din ito pero ikarma user. Ako si Marino Chavez, taga Pulallupa, Las Piñas City. Retired akong businessman. Ang naging kapalit ng aking hanap buhay ay ang pag-aalaga ng bubuyog. Sa edad ko ito, 75 years old, wala naman akong malubhang nararamdaman. Ang akin lang nagiging problema ay noon ay madalas akong sumpungin ng asthma, ng hika. Malaking ginhawa magbuhat nung ako'y makatikim ng na mag-take ng ikarma products. 2 buwan na ako nagte-take. Tsaka sa umaga, tsaka sa gabi, kasabay ng capsule. Dati halos gabi-gabi ako'y sinusumpong ng hika. Ngayon magbuhat ng mag-take up ako, siguro 2 beses na lang ako sinumpong sa loob ng 2 buwan. Kaya malaking bagay ang naranasan ko, ginhawa sa katawan ko sa loob ng 2 buwan. Okay, napakinggan natin yung testimonya ni Mr. Marino Chavez. Anong tulong na itutulong nitong honeybee? Well, itong honey. Oh. Hindi ba ito nakakapekto rin sa diabetic? Hindi kasi yung honey, sinasabi nila honey is a very fine, easier metabolized form of sugar. Mm-hmm. So hindi katulad ng regular sugar na hirap ang metabolism yon. So honey, mas better daw yan kaysa regular sugar sa mga diabetic. So yan ang nire-recommend nila. Okay? So balik tayo dito sa kay Marino Chavez. Siya sideline niya, beekeeper yan eh. Mm-hmm. Ngayon, kung ganyan ang sideline mo, expose ka sa 2 dangers ng yung triggers ng asthma. Siyempre yung pollen. Isa yung pollen, okay? Pangalawa, yung bee sting mismo. Mm-hmm. Maraming allergic sa bee sting. So ngayon, kung yung asthmatic, nakagat ng bee, meron din ko yan eh, yung trigger yan eh. Mag-trigger talaga ng asthma yan eh. So, hindi naman binanggit ni Mr. Chavez kung yan ang nagiging cause ng kanyang asthma. Mm-hmm. Ang kanyang binanggit talaga is yung guminhawa siya by chance. Kaya isisingit ko na naman ito. Meron pa rin tayong program na yung challenge. Kasi ang challenge natin dito sa mga asthmatic is ang Nara extract, ikarma,
can help you within a 2-week period. Umpisahan mo kung asthmatic ka at yung para bang pikil ang lifestyle mo dahil lagi kang inaatake. Yung araw-araw o linggo-linggo o buwan-buwan, inaatake ka. Hindi ka makakilos ng tama dahil ayaw mo mapagod. Affected yung lifestyle mo. Affected yung trabaho mo. Affected yung daily na routine mo. Hindi mo magagawa yung talagang gusto mo na dati mong ginagawa. Ganito nangyari kay Mr. Chavez. So, nung na-challenge siya nitong ng ikarma natin, sinabi natin, uminom ka ng ikarma for 2 weeks. Yung tuloy-tuloy yan and then report back to us kung ano nang nangyari sa'yo. Kung ano. Ginawa niya ngayon, yung in-accept niya yung challenge. Sabi niya, uminom siya, in-accept niya yung challenge. Sabi niya talaga, nag-decrease ang kanyang asthmatic episodes. Kumukunti na. So, in saying, para bang dramatically nakatulong sa asthma ang pag-inom niya ng ikarma. Kung gabaga sa isang buwan 4 na beses itong inaatake, ngayon hahatiin yan, dalawa na lang. Dalawa na lang. Kung sabihin natin every week inaatake ka ng 3 times a week. Kung minom ka ng ito ikarma, o baka yung 3 times a week magiging 2 times a week. Hindi natin pwedeng sabihin agad-agad na magagamot ka. Hindi naman ganyan ang yung mga herbal preparations katulad ng ikarma. Ang ikarma, kailangan tuloy-tuloy yan. Talagang tuturuan yung katawan mo maging kalma kung meron mga asthma attack. Okay? So, Mr. Chavez ngayon, nangyari sa kanya, tuloy-tuloy nang iniinom niya, experience niya, padalang yung kanyang attacks. Okay? Kung padalang yung attacks mo, di syempre pati yung gamot mo, mas konti ngayon. So, eventually, mawawala na rin. Eventually, sana, yung sinasabi nila, nawawala yung severe asthma attacks. Kung bumalik man yan, hindi katulad ng dati at mas konting kailangan mong gamot, okay, so yung other benefits nun is nagagawa mo yung dati mong activity na before yung naging asthmatic ka. So, yan ang nangyayari. Kung nagagawa mo yung dati mong activity, marirejuvenate naman yung katawan mo. Babalik yung dati mong lakas. Yan ang benefit na kukuha sa treatment ng asthma. Ganon. So, tuloy-tuloy ang consumption nitong ikarma for asthmatics. Yung benefit niyan, nakukuha yan, nararamdaman within a 2 week, immediately. Tapos kung tuloy-tuloy ang kain, pwedeng mawala ang asthma. Okay. Ito bang asthma, Doc, ay babagsak din ito sa TB? Well, TB is caused by yung unfavorable environment sa loob ng lung. Okay? Opportunistic ang TB kung low concentration ng oxygen. Yan ang lagi sinasabi. Kasi yung classification ng mga bacteria, aerobic and anaerobic. Yung anaerobic, yung walang oxygen. Okay? So, ang TB, lumalago yan sa lugar na walang oxygen. Okay? Usually sa mga upper lobes ng lungs ang kwan lang yan yung comparison ko yan is halaman Kung yung halaman, kung hindi mo didiligan, hindi lalago, hindi lalaki, mamamatay ngayon. Kung yung TB na bacillus, kung hindi mo bibigyan ng oxygen yon, mas lalago siya. Pero kung maganda yung lungs mo, maganda oxygenation, wala kang asthma, wala kang pneumonia, wala kang ganon, lagi ka nag-exercise, maganda lang exercise mo, hindi ka makakaroon ng TB. Kasi mahirap iwasan ng TB kasi TB is spread by yung mga ganon environmental conditions. Hindi ka nag-exercise, hindi ka pangit ang kanyang yung nutritional status mo at lagi kang stress, ganon. Diyon nagde-develop. Lalo sa mga congested na household na dapat capacity ng bahay 4 lang, nandun 10. So, isang bacteria ng TB, madali magkalat kasi sama-sama for a long time. Ganon yan. Kasi dati kapag ang tao may TB, isolated lahat ang kanyang mga gamit, isolated din ang kanyang kwarto. So yung tanong mo kanina, if you're asthmatic, you're prone to lung diseases katulad ng TB. Ayun. Para makontra mo yon, kung asthmatic ka na nga, pero pilitin mo na lagi kang may magandang lung exercises, yung meron kang lung consumption itong ikarma para mapatibay immune system mo para walang opportunity ang TB bacillus to propagate. So, ang daming babagsakan pala nitong asthma. Pwede ka maging TB, pwede ka rin magkaroon ng pneumonia. Pwede. Well, TB, pneumonia kasi, pneumonia is
it's not a disease in itself. Pneumonia is the situation where meron kang tubig sa lung. Pwede kang magkaroon ng tubig sa loob ng yung mga air sacs. Pwede kang magkaroon ng tubig sa labas ng air sacs sa loob ng yung lung cavity. So yan ang magkaklaseng pneumonia. Pero pneumonia is a situation triggered by an unhealthy lung. Ganun So ano yung mga unhealthy lungs? Meron kang cancer, lung cancer, meron kang TB, meron kang emphysema, smoking ka ng smoking, ganun. O the simple fact na hindi ka talaga nag-exercise, hindi ka naglalakad, ganun. So magkakaroon ka ng lung condition. Ganun. So, bakit itong mga asthmatic ay gustong-gusto nilang manigarilyo para bang nagiginhawaan sila at kapag nagiinom din? Well, yung tobacco, more of ano lang yan yung addicting property niya is more of sa akin lagi ko sinasabi, it's more of a psychosomatic na kunyan Kasi ang smoking, ano nakukuha sa smoking na affects yung human body is yung nicotine Yung nicotine is yung sinasabi ng substance na harmful. Pero nicotine becomes harmful kung yung in large amounts Sa isang sigarilyo lang, konti naman ang nicotine yan Ang problema sa mga smokers is chain smoker na yung ang dami nicotine ang pumapasok. So nicotine basically is it's a stimulant Nag-i-stimulate ng yung bilis ng puso, activity para nagiging alert ka ganon. Pero ang danger ng mga nicotine is the addiction, the psychosomatic effects ng kuan. Yung asthmatic, bakit naninigarilyo? Tanong kanina, asthmatic. Tanong mo sa kanya, kasi nakakalma siya. Yung asthmatic, nakakalma. So, hindi ba nagpapakonstrict ng lungs itong usok? Yung amount found in a sigarilyo, hindi dapat sufficient to create yung ganong yung reaction. Hindi, kulang ganon. So, in combination, kung sabi mo, mag-smoker ka, tapos meron pang ibang trigger na nangyari, yun, magkakaroon ka ng asthma. Pero ako, smoking in itself can cause a severe asthma attack. Hindi. Para bang coexisting condition yan Smoker ka, tapos may dumating na trigger, yun, nag-trigger ng asthma mo. Pero kung smoker ka lang, hindi dapat mag-trigger ang asthma mo. Ganon. So, yung tanong mo kanina, bakit yung asthmatic o yung may TB o yung may lung cancer, smoking pa rin. Kasi it's a form of yung calming, para nakakakalma sa kanya So, kung wala siyang sigarilyo, lalo siyang nai-stress. So, na-aggravate yung asthma niya, na-aggravate niya yung TB niya, na-aggravate niya yung pneumonia niya. Lahat na gano'n. Kasi ang lungs parang sponge yan. Yes. Okay. Na kung saan ay i-ano mo sa tubig, susupsupin niya lahat. Exactly. Yung sponge na malambot, lagyan niya sa tubig, ipigay mo muna, lagyan mo sa tubig, biglang mag-i-expand yun kasi higupin niya lahat ng tubig Yan ang lungs natin Pero ang kanyan, yung affinity niyan is oxygen. Yung air. So, yan, ang ginagawa niya, yung air na pumapasok sa lung natin, ina-absorb talaga yung oxygen. Ganon. Okay. So, ang hirap din palang maging asthmatic. Paano yan, Dok? Kung maglalakad ngayong asthmatic, nahihirapan dahil pag-akyat pa lang, first floor, papahinga na, gumaganon. Hanggang makarating dito. Yeah, well, nangyari sa atin yung nag-introduce tayo ng program niyan. Yung mga pasyente umakyat dito, well, yung may asthmatic, tumigil talaga sa second floor. May upuan doon, tigil mo na. After a while, bumalik yung kanyang yung paghinga, grila, saka siya tumuloy, nakarating ng fourth floor. Okay? So, yung after yon yung binigay natin yung ikarma, check yung peak flow, yan ang instrument na ginamit natin. Na yung peak flow, kung below yung sabi natin 300, o meron ka talagang problema. Okay? So, yung mga yon umakyat dito, check natin ang peak flow, less than 300. Yon. So, binigyan natin ng ikarma for a minimum of 2 weeks. Take sila. Nung pumalik, dire-diretso naman naakyat dito hanggang sa 4th floor. Tapos chinek naman ang peak flow natin, umakyat ng more than 10%. So yung mga 200, umakyat na 250, 300. Yung mga 100, sabi, di ka naman dapat talaga bumaba ng 100. Sabi, parang di ako maniwala kasi tayo, 500, 600
Tapos makakita ka ng peak flow reading na 300, which is the normal, minimum normal. Tapos dumating sa'yo, 150, 200. So, itong si Jigo Agulan, pasyente natin yan dito. Very active na siya sa church. Well, yun. Nakikita ko yan weekly na talagang parang nawala na yung asthma niya na dahil dun sa ikarma. Consistent na nagtitik siya na ikarma. Well, yan yung sinasabi ko kanina. Ano nangyayari sa mga nagtitake ng ikarma? Bumabalik sa parang yung term ng isa, yung came back to life. Ganun yan eh. Kasi nangyayari sa ikarma, parang tune up yan eh. Pag nag-start ka, kung asthmatic ka, mawawala na yung maraming symptoms mo na nakaka-affect ng lifestyle mo. In the same manner, na kapag hindi ka nag-tick na ng ikarma, pinabayaan mo, bumabalik din yung asma mo. Bumabalik din eh. Ganun yan eh. So, sabi niya, malaki ang tulong na ikarma na tulong yan sa pabalik sa normal. Hindi natin pwede sabihin na mawawala yung asma permanently. Pero at least naman, pabalik na sa ganun. Kasi tuturuan mo, hindi katulad ng sabi mo, Mr. Agulan, bumalik siya sa dati mga ginagawa niya dahil nagagawa na niya. Kasi mas mahina yung symptoms ng yung sakit niya. Hindi madalas na atakihin. Kung hindi madalas atakihin ng sakit, mas marami na siya nagagawa. Mas masaya siya, mas maraming exercise yung katawan niya. So may opportunity na bumalik yan doon sa situation na wala na siyang sakit. So kung nararamdaman niya na wala siyang sakit, pati mental state niya, etc., gumagaling. So, pabalik na talaga sa normal. Ganon. Pero kapag pinabayaan mo namang uminom ng ikarma, babalik ka na naman sa asma mo. Well, yan na nga nangyari. Kasi alam mo, ikarma, initially, tumutulong lang yan. Pero kung pabalik ka sa dati mong bisyo at kinalimutan yung nakatulong sa'yo, pwede kang bumalik sa dati mong situation. Pero ang sinasabi ng prinsipyo na ikarma, is strengthening the immune system, strengthening your body, bringing it back to the normal status na wala kang sakit at baka tuloy-tuloy na rin yun. Itong hygiene, palagi kang naliligo, makakatulong ba ito sa mga asthmatic? Kasi kung minsan makikita mo mga asthmatic ang init ng katawan. Not directly. Kasi yung external yung situation cannot really affect yung status ng asthma. Ang nag-a-trigger ng asthma is yung mga external forces, external factors, yung mga init, lamig, yung pollen, dust, etc. Pero yung sinasabi mong yung laging naliligo, lang yan calming, soothing effect yan Kung naliligo ka, nagiging cool yung body mo, etc., yung feeling mo ng clean, etc., yung allay the trigger factor ng asthma. Ganun lang yan Pero walang direct effect. Kasi, syempre, kung naliligo ka, nararamdaman mo, malinis ang katawan mo, ginhawa ka, gano'n. So, yung stress mo nawawala. O bakit parang mas mainit ang kanilang katawan? Mga tuberculosis, mga asthmatic, mainit ang kanilang... Yung mainit ang katawan can be good, can be bad. Kasi kung mainit ang katutunay na mainit, pwedeng lagnat yun. Pwedeng feverish, yan yun. Bad yun Okay? But on the other hand naman, sabi ko, bakit mainit ang katawan? Anong cause ng yung body heat? Body heat is caused by circulation of the blood. Okay? Kasi kung yung kamay mo malamig, ano ibig sabihin ng malamig ang kamay? Yung dugo wala sa kamay mo. Mahina ang circulation mo. Okay? So, yung sinasabi natin, mainit ang katawan mo, actually good yan Kung mainit ang katawan mo na hindi yung lagnat ibig sabihin yan, gumagana yung circulatory system mo. Nagpapump tama yung dugo, yung heart mo, at saka yung dugo nakakarating sa dulo ng daliri mo. So, mainit ang katawan mo. Pero kung laging malamig ang kamay mo, malamig ang mga paa mo, etc., hindi ka healthy. Ganun yan So, you have to do something na which will help increase the circulation of the body to generate more body heat normally. Kasi kung yung body mo laging malamig, opportunity ng infection yun. So, ganun yun. So, yung sinasabi mo, yung mga asthmatic, well, di ko alam kung good or bad. Asthmatic, baka may ilang infection, fever, bad yun. Pero asthmatic na mainit ang katawan, maganda yung circulation niya, good naman yan. Okay. Ito bang mga TB ay talagang aggressive yan? Yung TB infection. Meron dalawang klaseng TB. Sabi nila kapag yung tao ay may TB, aggressive intercourse. Aggressive yung yung bacteria mismo.
Hindi, merong dalawang klaseng ang bakterya eh. May aggressive form at saka merong resistant nga doon sa gamot eh. Ganoon. Pero yung progression ng infection itself depends on yung health state ng pasyente. Kung healthy ang pasyente, pwedeng pigilan kaagad ang progression ng TB. Hindi siya tutuloy. Hindi, I mean, doon sa kapag ang tao raw ay TB, aggressive daw sa sex. Totoo ba yun? Hindi totoo yan. Wala. Hindi totoo yan. It's more of it's more of yung psychosocial effect yan. Meron siyang stress factor na involved doon. Alam niya may sakit siya eh. Para bang desperado na ito. Gagawin ko na lahat ng pwede ko habang buhay pa ako. Yeah, more of sa akin, wala ako nakikitang direct connection. So, ang gagawin ng isang asthmatic ay kailangan iwasan lahat kung ano yung mag-trigger. Yes, the trigger. Iwasan ang trigger factors. Ganon. So, hindi, mahirap talaga iwasan ang trigger factors. Mahirap eh. Ganon eh. Kasi it could be physical, yung environment, it could be, stress lang talaga na wala kang nakikita. So, ang best dyan is, yung akin, is be conservative, itong ikarma natin, isa sa mga, remedyo niyan, strengthen your immune system and prepare for an attack. Prepare for the attack. Para maasahan mo na darating atakihin ka talaga. So, kung sa gera, ready ka na. Kasi darating na yung kalaban mo. Anong gagawin mo? Tutulog ka lang. Hindi. Prepare for the attack. Yan ang pinakamagandang gawin mo. Okay. So kailangan ikarma ka ng ikarma. Ikarma ka ng ikarma. Tablet, saka capsule, saka tea. At tulad ng ginawa ni Mr. Chavez. Yes. Pinagsabay niya yung tea at saka yung capsule. Kaya ayun, hindi na siya inaatake. Hindi tulad nung hindi pa siya gumagamit. Halos araw-araw ay inaatake siya. Sa loob ng isang buwan, 2 beses na lang siyang nagkakaroon ng asthma attack, pero madali lang. In a short, yung preparedness na sinasabi ko, katulad nga nito, the strongest yung world power in the world is yung US, ginagawa ni Trump. Sabi ko, pinakamagandang military, pinakamalakas. Pero sana hindi ka gamitin. Di ba? Ganun dapat ang yung body. Prepare for the worst. Yun ang prepare. Kung dumating yan, ready ka na. Ganon. Huwag mo nahintayin na dumating yon. So, yun. Ito yung strongest military in the world. Ginagamit ba? Hindi naman. Pero natatakot lahat na lumusob. Diba? At least naka-ready. Naka-ready. Parang ikarma yan na naka-ready palagi. Correct. Na magdipinsa sa ating immune system. Yan ang gawin natin. Ayun. Okay, so good morning kay Rumi Sabala, Jaime Ignacio, si Rafael Mangalyag Jr., si Bogs Vidal, Ernesto Musada, Nida Obispo dyan sa California, USA, si Charito Lumibaw, Roberto Nimer, Henry Manipod. Kailangan nyo na sigurong mag-ikarma. Subukan nyo, walang mawawala sa inyo. Wala ka mang sakit, meron kang sakit, kailangan mo mag-ikarma para lumakas ang inyong immune system. Kasama natin sa technical side si Ka Edwin Inong. Thank you very much Dr. Glenn. Pwede bang hindi na natin i-announce yung business opportunity? Hindi na lang. Kasi may business opportunity lang na mga private na. Baka may gustong sumali na magnegosyo? Well, masasabi ko lang kasi meron tayong yung business opportunity involving yung mga waters eh. Kasi kung yung bili ng tubig, yung filtered water, etc., meron tayong opportunity na meron tayong water dispenser na from very well known in Manila na kakargahan mo na ng tubig mo galing sa gripo. Bio-water na ito, yung full mineral water kompleto. District na. Ganun yan. So marami nang gumagamit ngayon dito na yung tinatawag na waters. Yan ang business company, waters Ito Japan Technology na matagal ko nang alam ito. Naggumagamit din ako dati niyan. So hindi ka na bibili ng mga bottled water or yung mga binibili natin dyan na nilalagay natin sa ang tawag mo doon, binibili mo dyan dispenser. Okay. So mula doon sa faucet,
mayroon na tayong merong purifier. Meron ng purifier, Okay. meron din yung tawag nito, Cleaner. water dispenser, bubuhos mo na lang yung galing sa gripo, i-condition niya yan. Yung sinasabi, meron pa nga yung concept na bioconditioning kasi yung water is just not water na inumin mo lang for hydration. Water can be high class na water, yung magandang klaseng tubig na maganda sa immune system. kasi dyan din tayo nakakakuha ng sakit. Yes, correct. Sa So, mga inumin mo yung water na biocharged, ang sinasabi nila. Hindi lang yung ordinary water. Kasi water can be yung, anong tawag nito, yung katulad ng Absolute at Wilkins, talagang tinanggal lahat distilled water nga yun. merong alkaline pa. So it caters to different situations. Yung alkaline caters to yung normal, yung acidity yung alkalinity ng body. Pero yung mineral caters to the normal content ng minerals, okay? So yung bio water naman caters to all types of problema ng body involved with yung hydration. Sana makakasama tayo dyan sa mga seminar na yan. Or si Dr. Glenn na lang ang magtuturo sa atin yan Yes, sa susunod na linggo. So, thank you very much. Hi, amigo yo, your one and only in the morning. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama at nag-iikarma. Orly in the morning. Nagbabalita, naglilingkod sa lahat ng Pilipino. Aliw Broadcast.